Hindi ko alam, parang may naghukay dito eh. Nagsisimula na siyang mag-bulb oh. Lagyan ko to ng shade cloth para hindi siya masyadong malanta. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Jude ulit, ito ang inyong lingkod. Siyempre, tara sa garden nating maliit. Tignan natin kung ano mga tumutubo. Second garden tour ngayong 2026 and patapos na ngayon January. So check natin kung ano yung mga progress sa ating garden. So start tayo dito sa likod sa may mga raised beds. So kung maalala nyo, dito, diba dati may mga sayote tayo dito. Kaso tinanggal na natin kasi hindi na sila tumutubo, hindi na sila nagbubunga. Eh, syempre kailangan natin ng space. Saka tingnan nyo yung mga petchay natin no, nung na sila nakaka-receive na ng sunshine, maganda na yung tubo nila oh. Oh, di ba? Mga petchay to. So dito tayo sa unang raised bed, meron tayong ano dito, mix na mga bulbing onions. Naglagay tayo dito kasi may mga extra tayong mga seedlings. Tapos yan, lumalabas na yung mga beets natin oh. Ito is chaga beets. Sarap nito, yung parang candy cane, red and white color, sarap na. Tapos may mga ano, carrots dyan. Yan, may mga pakonti-konti. Yan, nagsisilabasan na yung mga carrots dyan oh. Kasi ano lang ako eh, chaos gardening ba? Parang in-sprinkle ko lang dyan. Tapos, kung maalala nyo dito, di ba may trellis tayo nilagay? Kasi nagtanim tayo sa ilalim ng mga mga peas, shelling peas. Yan. Hindi pa sila nag-germinate. Okay. Oh, ito. Yung nag-iisang bell pepper. Yan, nahihinog na. Isang bunga lang. Anyway, yung second na raised bed, yan, nakita nyo nga kanina, mayroon tayong mga petchay dito. Tapos same thing, nag-sow din tayo ng mga dito, mga shelling peas. Taka ito yung kanyang trellis. Yan. Tapos dulo, yan. Hindi ko alam, parang may naghukay dito eh. Yung ko yung puso ng kapitbahay. Naghahanap naman ng pinagtritripan eh. Buti yung hindi gopher. Yan oh, naghukay. Tapos parang natulog dyan oh. Tingnan nyo, parang may natulog. Anyway, importante hindi niya ginugulo yung ating mga tanim. Diyan lang siya. Okay na ako dyan. Masaya na ako dyan. Tapos, ito yung ating mga peas. Akala ko snap peas to eh. Pero, shelling peas din pala ito. Ito, tingnan nyo. Try natin. Tamis to pag mga maliliit. Kainin natin. So, ito siya oh. Yan, kaso maliliit pa. Pero ito, pwede mo nang kainin to maski hindi mo lutuin. Basta yung ganitong hindi siya masyadong matigas. Matamis eh. Yan siya oh. Ang tamis. Oh, diba? Sarap. So, yan. Madami pa dyan. Ito, mga pwedeng to stir fry. So, i-harvest natin to maya-maya. Tapos i-stir fry. Tapos dito sa dulo, mayroon tayong mga red, I think red beauty radish yung mga to. Yung mga 6 inches na yung laki. Tapos kulay red yung kanyang fruit. Fruit ba yung tawag doon? Yung nasa ilalim, yan. Yung radish yan, nagiging kulay red siya. Sarap niyan. Dito sa unang container, 27 gallon. Una, kung papansin nyo, meron tayong mga dito, 6 na broccoli. Hindi pa sila hindi pa naglumalabas yung kanyang mga heads. Tapos, yan, may in-interplant tayo dyan, mga same red beauty radish yung mga to sa gitna. Tapos ito, mga mga tawag nito, beets. Chaga beets yung mga to. Yan. Nice. Nagsisilabasan na sila. Yan. Second container. Same thing. Meron tayong mga 6 na dito, broccoli. Yan. Kailangan natang diligan to kasi nagiging malambot na yung dahon niya.
Sa ilalim, sa gitna, meron din tayong mga radish dyan, mga red beauty radish. Ayan. Tapos dito, ito naman yung ating mga spinach. Kita nyo naman, no? Tumutubo na sila ng maayos. Saka kung mapapansin nyo dati, di ba, may pusa, kung maalala nyo pala, kung may pusa ditong tumatae. Eh ngayon, wala na. Kasi nakita niya siguro may mga tubo na dito, tumutubong mga gulay, nahiya na siguro. Di ba? Tapos, ito, cilantro, yan. May mga cilantro tayo dito, oh. Tapos mga onions. Tingnan nyo, mapapansin nyo, nagsisimula na siyang mag-bulb, oh. Ito yung Early Girl, Texas Grano, yung variety nito. So nga, so far nga nakapag-sotoy ng almost 300 na mga onion seedlings. Oh, 'di ba? Gaganda ng tubo na nila, oh. Next week, fertilize natin yung mga to. Ito, sibuyas pa rin. Same yung variety niya. Texas Grano, Early Girl Texas Grano yung mga to. Yan. Dami dyan, oh. Malalaki na sila. Tapos ito yung ating kamatis. Yan. May mga kamatis tayo dito. Better Boy Tomato. Pag tag-init, malalaki yung bunga ng mga to. Pero ngayon kasing taglamig kaya maliliit. Yan, mga sibuyas pa rin yung mga to. Ibang variety naman to. Ito is yung mga white creole na onions. Yan. Yung maganda dito sa mga white creole na to, yung storage niya is medyo matagal-tagal. So, pwede siyang ipang magandang pang long-term storage. Tapos dito, may mga broccoli pa rin dito. 5. Alam ko, hindi to broccoli, parang cabbage ata ito eh. Yeah, I think cabbage to. So yan, may cabbage dyan. Tapos 4 na broccoli. Yung unang tower natin, mga romaine lettuce. Dami nito. Yan. Next week, pwede na natin kainin to. Dami. Yan. Diba? Vertical gardening, maganda yun kasi nakakasave tayo ng espasyo ba. Biruin mo kung tinanim mo yan sa lupa eh, the whole thing din sasakupin niya. So yan, kagandahan ng vertical gardening. Dito, bawang, sibuyas, garlic yan. Tapos, tingnan nyo, kung mapapansin nyo, may mga petsa dyan, kaso wala na, hinayaan ko na, pinagpestahan na ng mga slugs eh. Yung mga variety nito is silver white. Ay, yung garlic na yan. Tapos ito, yung mga dwarf sweet pea pa rin natin dyan. Yan, may mga bunga, mga bulaklak, madami dyan. Tapos yung pangalawang vertical tower natin, yan. Diba? Astig na, no? 1 gallon naman yung capacity ng isang, isang space na ito. 1 gallon. Mostly, nagtanim tayo ng mga cabbage. So, yan, no? Malalago na sila, oh. Very healthy. Oh, 'di ba? Tapos may mga bok choy dyan sa likod. Yan. Naantay pa rin natin lumaki para ma-harvest natin. Dito mga sibuyas pa rin to. Mga white creole yung mga to. Same din sa ibang variety kanina. Tapos may mga bawang pa rin dito. Same pa rin yung iisang variety yung bawang natin. Silver white. Yan. Yan. Lalago na nila, oh. Ito, same thing, mga dwarf sweet peas. Yan. Matatamis to eh, yung mga hindi masyadong matigas. Matatamis yan. Sarap. So ito, mga bawang din, ito yung nasa gilid. Yan. Same din, silver white yung kanyang variety. Oh, di ba? So pagdating ng March, late March, saka natin i-fertilize yung mga ito. Sunod naman, check ulit natin yung iba nating mga bawang.
May mga bawang din tayo dito. Yan. Same thing, silver white. Mga ano to, mga soft neck garlic. Yung kagandahan nga ng soft neck is storage. Pwede siyang pang matagalang storage. So, hindi siya madaling mabulok. Yan. Tapos syempre bagay sa area natin na ano, tag-init, mga soft neck garlic. Ito yung mga nababagay na itanim sa mga warm areas. Gaya natin na ano, nasa zone 9B tayo. So, yeah, tara sa may patio cover. Check natin kung ano yung mga gulay natin doon. So, tara. So, dito, meron tayong mga cabbage. Ito yung mga unang naitanim. Nagfo-form na siya ng head dyan, oh. Yan, dalawang unang naitanim. Yeah, very healthy sila, oh. Ito mga bawang. I think ito is na ano, yung mga nabili ko to sa ano sa store. Pero soft neck din yung mga ito. Hindi siya yung silver white garlic. Hindi ko alam yung variety nito. Yan. Nasa container, 27 gallon container. Tapos may mga cabbage pa rin tayo dito. Mga late nang na-transplant. Tapos kung mapapansin nyo, nako, bakit may ano nito? Tanggalin natin to patatas. Nag-interplant ako ng mga beets. Yan, mga beets. Kailangan kong i-thin yung mga to para nag-iisa. Yan, cabbage, same thing, cabbage and beets. Ito, meron din tayong cabbage dito, saka mga beets. Ito, nagtanim ako ng patatas. So, mga ano pa to, mga 3 to 4 weeks bago makita yung mga sprouts niyan. Tapos, yung mga, ano natin, cilantro. Nilipat ko dito para maarawan siya kasi nung sa ilalim ng patio cover, masyado silang leggy kung mapapansin nyo. Masyado silang leggy. Ibig sabihin is, ano, naghahanap sila ng, ano, ng araw. Yan. Yan. So, nice. So, tapos na nga tayo dito sa likod. Tara naman sa harap. Check natin kung anong mga tumutubo sa ating front garden. So, tara. Dito muna tayo sa garahe. Kung mapapansin nyo, may mga pinapasprout tayo dito. Ito is sayote, yung harvest natin sa dati nating tanim. Tapos ito, sweet potato. Naiwan lang to sa counter eh. Nag-sprout na siya. Oh. Tatlo. So, pagdating ng March, itanim natin to para medyo mainit-init yung soil. So, dito sa side nga, meron tayong mga broccoli dito. I think may tinanim tayong 7 na mga broccoli. Tinakpan natin kasi mainit nga, nalalanta sila. Sabi ko nga, ang weird ng weather ngayon kasi mainit. Yan. Tapos ito yung talong natin. So, i-overwinter ulit natin ito. Pero may mga bunga-bunga pa rin siya dyan. Oh. So, pagdating ng March, heavy prune natin to saka i-fertilize. Yan. Yan. May mga bunga-bunga pa rin siya dyan. Oh. Dito naman, may mga gulay din tayo dito. Mga yan, mga kale, cabbage. O, diba? Ito talong, madami din siyang bunga. Oh. Kaso, maliliit nga. Yan. Mga cabbage saka kale. Different varieties yung mga to eh. Tapos ito nga, nag-i-spray na ako. Kaya kung papansin nyo sa labas, ang daming butas. Pero yung mga bagong lumalabas na leaves, wala na siyang butas. Yan. Nisprayan ko na yung mga to. Yan. O, diba? Mga kale, cabbage yan. Tapos dito, mapapansin nyo, meron tayong mga ano dito. Mga beets. Ito, choga beets yung mga to. Yung mga candy cane yung sinasabi ko. Matamis yung mga to eh. Konting boil mo lang is tapos kainin mong ganun. Sarap. Yan, choga beets. Ito, bagong tanim natin, mga petchay, mga bok choy ito. Yan. So, I think kailangan lagyan natin ng cover kasi natutuyo. Lagyan ko to ng shade cloth para hindi siya masyadong malanta.
Tapos sa gilid-gilid niya, kung mapapansin nyo, may mga choga bits pa rin tayo dyan. O, di ba? May mga naka-interplant dyan na choga bits. Yan. Tapos sa second na na bed, same thing. Mga choga bits sa gilid, tapos bagong transplant na petchay. Yan. Lagyan natin to ng shade cloth kasi nalalanta. So yan, tapos na tayo. O, di ba? Nalagyan natin ng shade cloth. Maya-maya magbo-bounce back yung mga to. Ito. Tapos baka diligan natin para makatulong. Kasi nalalanta na sila eh. Grabe, ang init. So yeah. Yan, tapos na, di ba? Nakita na naman kung anong mga tumutubo sa ating garden. Mga iba't ibang klase ng gulay. Mostly mga panglamig kasi nga yung season natin ngayon is winter. Yan. So, next time ulit. Next time magsaw tayo ng mga seeds para sa ating summer, spring and summer gardening. So, abangan nyo yan. And maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe, sa mga sumusuporta. Maraming salamat po. Sana hindi kayo magsasawa. And ingat kayo palagi. Yan. Paalam na po.